Nagkayahan nga ho kami na mamingwit ng tilapia sa fish pond. Kaya tara mga ka-food venture, samahan nyo kami. Biglaan nga lang ho yung pagpunta namin dito sa fish pond kasi mas maganda talaga kapag biglaan, natutuloy talaga. Minsan kasi kapag malayo pa tapos may plano na, naku, hindi talaga natutuloy. Yung plano kasi talaga namin dito, gusto namin kami mismo ang mamimingwit para fresh talaga yung isda na makakain namin. Pero yung may-ari nga nitong fish pond, meron silang cancel order para naman hindi masayang, kami na lang ho yung bumili. Pero fresh pa rin naman ho yung mga tilapia kasi nga same day lang ho nila yun na pingwit. Eto nga ho yung lahat na nabili namin, napakalaki at napaka-presko pa. 120 per kilo nga yung benta nila dito. Tapos kami naman, namili lang ho kami ng bali 200 pesos. At sa tingin ko naman, kasyang-kasya na to sa amin. Kaya nga, minabilis na namin yung paglinis dito. Kasi nga ho, bala ko namin, dito na kami maghapunan sa fish pond. Hapon na nga rin kasi kami pumunta dito kasi yung iba may mga trabaho pa. Maganda nga rin ho yung view dito kasi meron silang mga eagle. Meron din ho silang mga ahas at iba't ibang mga hayop pa. At eto nga hong isang kasama ko, nilalaro nyo pa itong eagle. Naku, kapag ikaw talaga nakagat niyan, yari ka. Habang busy nga ho itong isang kasama ko sa paglilinis ng tilapia, ako naman panay chika lang sa kanya. Paano ba naman kasi hindi talaga ako marunong pagdating sa ganyan. Marunong ho ako magluto pero pagdating talaga sa paglinis ng isda, naku po, ipagawa nyo na lang ho yan sa iba. Utusan nyo na nga lang ako magluto, wag lang ho talaga yung paglinis sa isda dahil naku po, hindi po talaga ako marunong dyan. Para naman po magkaroon ng lasa yung isda natin. Tinimplahan lang ho namin yan ng magic sarap. Wala na nga ho kaming iba pang pampalasa na nilagay, tanging magic sarap lang ho. Habang hindi pa nga sila tapos himayin yung mga isda, eto naman ako, ginayat ko na itong kamatis, sibuyas at luya para naman ito sa sausawan namin. Alam nyo naman ho, tayong mga Pinoy, hindi talaga pwede na wala tayong sausawan. Hindi talaga magiging kumpleto yung inihaw na isda kapag wala talagang sausawan na toyo, tapos meron sibuyas, kamatis, at syempre yung luya. At sa wakas nga, ready na ihawin itong mga isda kaya inumpisahan na namin kaagad. At syempre, tingnan nyo naman, napaka-presko at napakalaki talaga ng isda nila dito. At ang kagandahan pa nga dito, meron silang video okay. Perfect nga ito para sa mga taong mahilig kumanta. Gaya nga lang ho nitong dalawang kasama ko. Sa amin ho talaga silang dalawa yung mahilig sa video okay. Abay ako ho, wag nyo na ho akong tanungin. Tanging taga-video lang ho talaga yung ambag ko. Paano ba naman kasi nung nagpaulan ng talent sa pagkanta, Diyos ko po, nakatulog ho ako. At sa wakas nga, naluto na itong mga inihaw na isda. At saktong-sakto, gutom na talaga kami. Kaya dali-dali na namin yung nilagay sa dahon ng saging. Boodle fight po pala yung napagplanuhan namin ngayon. Kaya po nakalatag yung mga pagkain namin sa dahon ng saging. At napansin ko nga napakatamlay naman kapag kanin na tilapia lang. Kaya naman napabili na rin ho ako ng lechong manok. At eto na nga, saluhan nyo naman kami para naman matikman ninyo yung niluto namin. Wag nyo lang ho kalimutan magdala ng bahaw, baka kasi kukulangin tayo sa kanin. Paki-comment naman po sa comment section kung tagasan kayo para naman malaman ko kung saan umaabot itong video ko.